Kamusta po kayong lahat mga kaibigan at lahat po ng sumusubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Reconnect, an Evangelical Mission. Kasama po natin ngayon ang kapatid na Ron Aranzazo. Kamusta po kayo, Karon? Maayos naman po, kapatid na Lem. At kayo po, kumusta po kayo? Ayos na ayos naman po, kapatid na Ron. Batiin din natin hindi lamang yung mga sumusubaybay po sa amin, dyan po sa telebisyon, kundi maging yung ating mga avid viewers sa social media, Opo. sa Facebook at dun sa ating mga official YouTube channel. Yon. Mga kaibigan, kumusta po kayo? Sana Kumusta po ay kayo? nasa maayos silang kalagayan. Yes, at napakaganda ng ating talakayan ngayon kung gaano po kahalaga yung pag-ibig sa ating Panginoong Diyos at yung pag-ibig sa ating kapwa. Gaano nga po ba kahalaga yon, kapatid na Ron, ayon sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo? Kapatid na Lem, mabuti ay basahin natin yung Marcos 12:28. Ito yung ating biblical basis nung binabanggit nating pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Opo. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseyo, kaya siya naman ang lumapit upang magtanong. Alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Ang unang pinakamahalagang utos po ay ibigin ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Paano po mapapatunayan ng isang tao na talagang iniibig niya ang ating Panginoong Diyos, kapatid na Ron? Hindi sa pamamagitan lang ng salita, kapatid na Lem. Ito ay magagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon Diyos. Sa makatwid, hindi po katulad nung ginagawa at nakikita, napapansin natin sa iba, mga kaibigan, na lip service, sinasabi lang nila na mahal nila ang Diyos, kundi napapatunayan sa pagsunod, kapatid na Ron. So balit, kapatid na Lem, mahalaga rin at hindi dapat iwasang gawin ng tao yung pangalawang pinakamahalagang utos. Opo, alin po yun, kapatid na Ron? Yung ibigin ang ating kapwa. Kaya kung paanong yung pag-ibig sa Diyos, kapatid na Ron, hindi sa salita lang, kundi ginagawa, paano din magagawa ng isang tao na ibigin niya yung kanyang kapwa? Para huwag tayong mahulog sa sariling pagpapaliwanag. Totoo po. Ganun tayo sa Iglesia ni Cristo. Opo. Basahin din natin ang nakasulat, mga kaibigan. Dito naman po sa Lucas, ang talata po ay 10:25 hanggang 37. Pakinggan po ninyo. Isang dalubhasa sa kautusang Hudyo ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus. Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siyang lumabas na kahiyahiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha pati ang damit sa kanyang katawan, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ng isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita. Ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, ang lalaki ay isinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, heto, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbalik. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng abogado. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, sige, ganoon din ang iyong gawin.
Mga kaibigan po namin, napakalinaw po ng turong ito ng ating Panginoong Sukristo na ang isa po sa ikatutupad ng pag-ibig po sa kapwa ay sa pamamagitan po ng pagkakawanggawa. Katulad po nung binasa ninyo sa talatang ng Biblia, kapatid na Roniel, na Samaritano, no po, na hindi naman niya kaano-ano yung binugbog at halos iniwan ng patay ng mga tulisan. Hindi naman niya kakilala, pero dahil sa naawa siya, Nakita pag-ibig niya sa kanyang kapwa, tinulungan niya yung nangangailangan. Totoo po yun. At yun din ang dahilan. Ano po, kapatid na Limel at mga kaibigan po namin. Kaya ang Iglesia ni Cristo po sa pangunguna ng pamamahala ngayon ay nagkakawanggawa. Palibasa ay pinatutunayan natin yung ating pag-ibig sa kapwa, hindi lang sa salita. Katunayan po, meron pong proyekto ang pamamahala sa pangunguna po ng Christian Family Organizations. Mga kaibigan, yun pong, baka familiar kayo, yun pong tinatawag na mga INC Giving Yes. Projects, kung saan bawat isang kaanib sa Iglesia ni Cristo sa kanilang sariling paraan, di po ba? Lahat ng iyon ay kahayagan na ginagawa ng Iglesia ni Cristo, yung kalooban ng ating Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia na ibigin natin ang ating kapwa. Bakit nga po kaya, kapatid na Ron, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay talagang ginagawa yung lahat ng effort para po maipakita at maiparamdam sa kapwa yung kanilang pag-ibig? Ano po ba, mga kaibigan, ang nais makita sa atin ng ating Panginoong Diyos, lalo na merong nangangailangan at may kakayanan naman po tayong tumulong sa kanila, kapatid na Ron? Ganito pong ating mababasa sa Kawikaan, ang talata po ay 3:27 hanggang 28. Ang kagandahang loob ay huwag ikait sa kapwa, kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihing bumalik ka't bukas ibibigay. Mga kaibigan po namin, ang ating Panginoon Diyos po mismo ang may utos po sa atin na huwag ipagkait ang kagandahang loob sa ating kapwa, lalo na po kung may kakayahan naman tayo na tayo po ay tumulong. Pero, kapatid na Ron, kapag sinabi kasi yung terminong tumulong, ano yun palabas Yes. di ba? Magbibigay ka. Hindi yun pakabig sa iyo. Baka merong nag-iisip sa mga sumusubaybay sa atin ngayon, teka, hindi ba ako lugi kapag ka ako ay tumulong sa aking kapwa? Ang tanong po natin, ano po ba yung nakalaan na pangako ng ating Panginoong Diyos kapag yung isang tao ay tumutulong sa may hirap at nangangailangan? Ganito po ang ating mababasa. Dito naman po sa Deuteronomio, ang talata po ay 15:9 hanggang 10. Ganito po ang pagkakaliwat sa wika na po natin. Kailan may hindi kayo dapat magkaroon ng masasamang isipan tungkol sa isang tao na nangangailangan ng tulong? Hindi kayo dapat tumanggi na tumulong sa kanya. Kung hindi ninyo tutulungan ng taong mahirap na yon, sa gayoy dadaing siya sa Panginoon laban sa inyo, at masusumpungan kayo ng Panginoon na may sala. Ibigay ninyo sa taong mahirap ang lahat ng inyong makakaya. Huwag ninyong ikalungkot ang pagbibigay sa kanya. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang magpapala sa inyo sa paggawa ng mabuting bagay na ito. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gawain at sa lahat ng inyong ginagawa. Dapat nating sampalatayanan na aral po ng ating Panginoon Diyos na nakasulat po sa Biblia na napakalaki po ng kaugnayan sa pagtatamo ng mga pagpapala ng Diyos ang pagtulong na gagawin natin sa ating kapwa. Kasi po, kapatid na Limel, ang Diyos po na nag-utos sa tao na tumulong sa kapwa, ibigin ng kapwa, siya rin po ang may pangakong pagpapala sa mga gagawa po nito. Tama po kayo, kapatid na Ron. Kaya kapag ka ang isang tao ay tumutulong, hindi po dapat malungkot. Hindi po ba? Tulad po nung inyong binasa, dapat masaya tayo kapag tayo ay tumutulong sa ating kapwa. Hindi yung tumutulong ka, nakasimangot ka. Masama loob. Masama loob mo, di ba? Nakakunot yung noo mo. Hindi po, mga kaibigan, masaya tayong tumulong at magkawang gawa sapagkat una sa lahat, nasusunod natin. Utos Yung ng Diyos. pinakamahalagang utos at yung ikalawang pinakamahalagang utos at ang pangako ng Panginoong Diyos, pagpapalain niya tayo sa lahat ng ating gawain at ginagawa. Maliban po doon, bukod doon sa mga nabanggit po na pangako, ano pa po, kapatid na Ron, ang mga pangako ng Diyos doon sa isang nagkakawang gawa? Pakinggan naman natin ang pagtuturo ng banal na kasulatan. Dito naman po sa awit 41, ang talata po ay 1 hanggang 3. Pakinggan po natin. Mapalad ang isang taong tumutulong sa mahirap. Si Yahweh ang kakalinga kung siya na may mabagabag. Buhay niya'y iingatan. Si Yahweh lang ang may hawak. Sa kamay man ng kaaway, hindi siya masasadla. At doon sa bayan niya'y ituturing na mapalad. Si Yahweh rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nanghina niyang lakas ay ganap
na ibabalik. Mga kaibigan po namin, mapalad po, higit pa sa swerte. No po? Opo. Mapalad po ang taong tumutulong sa mahihirap. Buhay po niya, ayon po sa talata, iingatan ng ating Panginoon Diyos. Kaya, hinihimok po natin ang ating kapwa-tao, pati na Lemuel, na Opo. tumulong sa atin pong kapwa, kahayagan ng kanilang pag-ibig. Hindi naman kasi kailangan na yung pagtulong ay malaki yan kasi baka merong nagsasabi na sila man daw nangangailangan. Paano nila magagawa yung pagtulong, di ba? Totoo po yun, kapatid na ron. Mga kaibigan, dapat nating maunawaan, ang pangangailangan po ng tao, hindi lang po material na bagay, no po? Hindi lang po in kind, hindi ba? Kundi meron din pong ibang pangangailangan. Halimbawa, yung emotional support, baka kailangan nila sa inyo ay advice, baka kailangan nila ng, ang sabi nga is a shoulder to cry on, di ba? Marami pong pangangailangan ang atin pong mga kapwa-tao, hindi po ba? Kaya anuman po yon, mga kaibigan, lahat ng kaya po nating itulong sa kanila, itulong po natin bilang pag-ibig po natin sa ating kapwa. Kasi yung epekto nun, magandang epekto, mabuting epekto po nun, hindi lang para dun sa tinulungan natin. Pati doon sa tumulong. Pati dun sa tumulong. Bakit, mga kaibigan? Kasi meron tayong dakilang nagagawa kapag ka tayo ay nag-effort, di po ba? Na-involve tayo sa pagkakawang gawa. At napakasarap kasi sa pakiramdam di ba kapatid na Lemuel, pagka nagagawa natin yung pagtulong sa ating kapwa. Totoo yon, kapatid na ron. Bakit, mga kaibigan? Ano po ba ang dakilang nagagawa ng isang taong nagkakawang gawa? Basahin po natin ang nakasulat naman po dito po sa Hebreo, talata po ay 13:16. Ganito po ang pagtuturo ng Biblia. Huwag kaligtaan ang gumawa ng mabuti at ang pagkakawang gawa, sapagkat ang ganitong pagpapakasakit ay kinalulugdan ng Diyos. Ito po ang pinakadakilang dahilan. Kaya hindi po tumitigil ang Iglesia ni Cristo sa pagsisikap na makatulong sa mga kapwa-tao na nangangailangan. Hangad po namin na masunod ang kalooban ng Diyos na makalugod sa Kanya o makapagdulot po sa Kanya ng kasiyahan. Lalo na po ngayon, kapatid na ron, na ang panahon natin ay hindi na po normal yung mga nangyayari na mga sakuna, halimbawa po yung mga bagyo, mga paglindol, at napakarami pang iba. Kaya ang Iglesia ni Cristo po, mga kaibigan, sa pangunguna po ng pamamahala, ay nagsasagawa po ng iba't ibang pagkakawang gawa. Halimbawa po yung ating Aid to Humanity, yun nga pong nabanggit natin kanina na mga iba't ibang uri ng INC Giving Projects, para po maipagkaloob yung dagliang pangangailangan ng mga tao. Hindi tayo namimili ng taong tutulungan. Totoo po yun. Kaanib man sa Iglesia ni Cristo o hindi. At kaugnay po, mga kaibigan, ng mga proyektong pangkawang gawa ng Iglesia ni Cristo, panoorin po ninyo ito. Buong ingat, buong pagmamalasakit na inihahanda ang mga lingap na ito, nakasabay ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay maglalakbay rin ng tawid dagat para sa mga lilingapin. Ito po yung napakalaking bagay kasi sa hirap ng buhay natin ngayon, kumbaga, lahat naman tayo dumadaan sa parang krisis dahil wala na ngang mabili sa mababang halaga. Katulad ko, isang nanay ako, napakalaking bagay sa amin itong naipagkaloob na ito sa amin. Malaking tulong sa amin sa isang wala. Kaya salamat sa Panginoon at kami na bahagi nandito at salamat at kayo nakarating dito sa amin. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pamamahala at kahit malayo po itong aming lugar ay damang-dama po namin ang kanilang pagmamalasakit. Maging sa mga hindi ko kapatid sa Iglesia ni Cristo, lubos taos puso po silang tumutulong po. Sobrang laki po ng naitulong nila sa amin. Kasi po, nung isang araw po, wala kaming naisaing. Papasalamat po ako sa buong Iglesia ni Cristo dahil po sa natanggap kong lingap. Malaking tulong po ito sa amin.
kung meron man tayong isinasagawang lingap para sa ating mahihirap na mga kababayan, ito'y ayon pa rin sa pagsunod natin sa utos ng Diyos na tulungan natin ang ating kapwa-tao. Bukod sa mga dagliang lingap, isinusulong din ng pamamahala sa Iglesia ni Cristo ang matulungan ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng iba't ibang livelihood projects kagaya ng eco-farming. Nariyan din ang Unified Livelihood and Advocacy for Development na nagbibigay ng mga trabaho sa mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo maging sa mga hindi pa kaanib dito. Ang Hearts and Hands Blind Massage at Embrace Cafe naman ay nagbibigay ng mga pagkakataon para sa mga kababayan nating differently abled para sila man ay magkaroon ng hanap buhay upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Pagtulong na walang pinipiling lahi, kulay o relihiyon, gaano man kalayo, gaano man kahirap tunguhin, patuloy ang isinasagawang lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo, akay ng pag-ibig sa kapwa. Mga kaibigan, hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig po ng daigdig ay napakarami na pong itinatag na eco-farming facilities upang mabigyan po ng hanap buhay ang mga kapwa-tao po natin na nangangailangan. At yan ay hindi natin titigilang gawin, kapatid na Limel. Totoo Sapagkat yun. mga kaibigan, hindi namin kailanman titigilang gawin ang pagbibigay po ng kaluguran o kasiyahan sa atin pong Panginoon Diyos. At mga kaibigan, hindi naman po tayo papayag na hindi po natin masunod yung dalawang pinakamahalagang utos na atin pong tinatalakay ngayon, kapatid na Ron. Pero bukod po sa mga material na bagay, dun sa mga pangkabuhayan na atin pong naitutulong sa iba, ano po ang pinakamabuting tulong ang sinisika po ng Iglesia ni Cristo na maiabot natin sa ating kapwa-tao na yun ay ayon sa utos ng Diyos? Tama yung banggit mo, kapatid na Lim, hindi humahanga sa material na bagay. Apo. Mga kaibigan, pakinggan natin ang pinakamahalagang tulong na sinisikap pong ipagkaloob ng Iglesia ni Cristo. Nakasulat po dito po sa Tadeo, ang talatay 1:23, pakinggan po natin. Tulungan ninyo ang iba na maligtas sa kaparusahan, na para bang nagliligtas kayo ng isang bagay na masusunog na. Maawa kayo kahit sa mga taong napakasama, pero mag-ingat kayo sa masasama nilang gawa. Kasuklaman ninyo kahit na ang damit nilang nadumihan ng kasamaan nila. Mga kaibigan po namin, ang mga tulong po na material na ibinibigay natin sa atin pong kapwa, kapatid na Lem, gaya Apo. nung lingap sa mamamayan, yung isinasagawa nating INC giving, ay talaga pong makatutulong po sa kanila. Pero mga kaibigan, ang mga yan po ay may limitasyon dahil tayo man, di ba, ay may mga hangganan limitasyon eh. din, Opo. may mga hangganan din. At yung ating magagawa ay hindi naman natin maipagkakalubang lahat eh. Limitado Di po ba? sa kapasidad po natin, Tama kapatid po na Ron. kayo. At mga kaibigan, pero itong pagtulong na binabanggit po ng banal na kasulatan ay pagtulong na hindi matutumbasan ng anuman pong material na bagay dito po sa mundo. Ito po ay ang kaligtasan sa kaparusahan pagdating po ng araw ng paghuhukom. E paano po natin maiaabot yun sa tao, kapatid na Ron? Mga kaibigan, ayon po sa kalooban ng Diyos, paano po natin matutulungan ng tao na magtamo ng kaligtasan? Ganito ang pagtuturo naman sa atin ng banal na kasulatan, mga kaibigan, sa isang online translation po ng Biblia sa Juan 4:36. Ganito po ang ating mababasa. Kapag tinulungan ninyo silang tanggapin ang aking mensahe, gagantimpalaan ko kayo kung paanong binabayaran ng may-ari ng bukirin ang mga tagapag-ani ng mga bunga. Dahil sa inyong gawain, ang mga tao ay magtatamo ng buhay na walang hanggan. Ipinagbibigay alam ko na sa mga tao ang mensahe ng Diyos. Yun ay tulad ng isang tao na nagtatanim ng mga binhi. Tutulungan ninyo ang mga tao na tanggapin ang aking mensahe. Iyon ay magiging tulad ng pag-aani ng mga bunga. Kapag nangyari yon, kayo at ako ay kapwa magagalak. Ayon po sa ating Panginoong Kristo, kailangan nating tulungan ang tao na tanggapin ang kanyang mensahe. E paano po magagawa yon o matutugunan yon ng isang hinirang ng Diyos, kapatid na Ron? Sinagot din po sa talatang ating binasa. Mga kaibigan, kailangang ipagbigay alam sa mga tao
ang mensahe ng atin pong Panginoon Diyos. Kaya sa ibabaw po ng lahat ng mga pagtulong na ginagawa po natin sa ating kapwa, ito po ang lalong sinisikap na matupad ng mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo. Ang maipaalam at matanggap ng tao ang mensahe po ng ating Panginoon Diyos. Mensaheng ipinahayag po ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit yan po kapatid na ron yung pinakamahalaga at pinakamabuting maitutulong natin sa ating kapwa-tao? Ayon din po sa talata na binasa po natin kanina, dahil sa pamamagitan po nito, ang tao ay magtatamo ng buhay na walang hanggan. Dakilang gawa po yung tumulong sa atin pong kapwa, mga kaibigan. Pero higit na dakilang gawa po kapag ang tao na tulungan nating magtamo ng kaligtasan. Kaya nga po mga kaibigan, kung kayo po ay nag-oobserba sa Iglesia ni Cristo, hindi lamang po ang mga isinasagawa po namin ay mga lingap sa mamamayan, mga INC giving projects, hindi lamang po yon. Kundi meron din po kaming mga pamamahayag ng mga salita ng Diyos o kaya naman itong pag-aanyaya sa panonood ng mga ganitong programa sa Iglesia ni Cristo. Hindi lamang po sa loob ng gusaling sambahan, baka maging sa kanikanyang tahanan, ay inaanyayahan po kayo ng amin pong mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kasi mga kaibigan, ang pinakamahalaga at pinakamabuting makarating po sa atin na tulong ay ang mensahe po ng kaligtasan. Yung paraan na magtuturo sa atin kung paano tayo maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya sana wag silang magsasawang magpaunlak. Opo. At patuloy silang makinig sa ganitong pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At sana po, mga kaibigan, maramdaman po ninyo yung amin pong kasiyahan at yung pag-ibig po namin sa inyo. Pero kapatid na ron, speaking of that, ano po ba yung mensahe ng kaligtasan na dapat po gawin ng tao, sampalatayanan ng tao, para maligtas siya sa kapahamakan? Hindi tayo magbibigay ng sarili nating pakahulugan. Tanungin natin ang mismong tagapagligtas. Mga kaibigan, basahin po natin ang nakasulat dito po sa Juan G. Ang talata po ay 9, sa Saling Revised English Bible, ganito po ang pagkakaliwat sa wika na po natin. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ito po ang mensahe na itinuturo ng mismong tagapagligtas, ang atin pong Panginoong Hesukristo, para ang tao ay maligtas. Kailangan po na ang tao pumasok sa loob ng kawan. Alin po yung kawan na doon ako dapat pumasok para ako'y maligtas? Tanungin natin naman ng mga apostol na natuto sa pagtuturo ng mismong tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Apo. Ganito ang mababasa po natin, mga kaibigan, sa Gawa 20:28. Salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa. Ganito naman po ang pagkakaliwat sa wika na po natin. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan na tinutukoy po ay ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Ito po ang dahilan. Kaya patuloy namin kayong inaanyayahan na makinig sa mga aral ng ating Panginoon Diyos na itinuturo po sa Iglesia ni Cristo. Dahil ito po ang mensahe ng ating Panginoon Diyos na magdadala sa atin sa kaligtasan at sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Dito rin po natin mga kaibigan magagawa ang tunay na pag-ibig sa ating Panginoong Diyos ng buong lakas, ng buong puso at ng buong kaluluwa. Kaya mga kaibigan, pahintulutan po ninyong matulungan namin kayo sa paraang mapaunlakan po ninyo ang imbitasyon ng mga kapatid po namin sa amin pong mga pagtitipon, gaya po ng mga pamamahayag at mga pagsamba. Kung wala naman po kayong kakilalang kapatid namin, ay pwede po kayong magtungo sa mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo na malapit po sa inyong dako. Sabihin nyo lang po na kayo ay nakapanood ng mga programa ng Iglesia ni Cristo at nais po ninyong makinig at magsuri. At sigurado po mga kaibigan na kayo po ay masayang gagabayan ng mga kapatid po namin sapagkat mahal po namin kayo mga kaibigan at nais po namin na lahat tayo, sama-sama tayo na magtamo ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan.